Thank you. Senator JB Ercito is recognized. Thank you, Mr. Chair. Again, I would like to get to yung sistema ang gusto natin malaman po rito. Siguro, Engineer Alcantara, pagpatuloy, na nabusan ako ng oras na nakaraan. Noong nakarang hearing, nabanggit mo na sa affidavit mo na sa dami ng projects sa district mo at sa laki ng pondo na naibaba doon, hindi na kaya. Yung absorptive capacity nyo, nasagad na. Kaya nga sabi mo na ikwento mo na dahil bumabaha ang project sa Bulacan, nag-farm out ka na. No? Naghanap na kayo ng ibang distrito, nakakargahan. Tama ba? Diba? Yun ang sinabi nyo kanina. Yes, Sir Honor. Nakakagulat na bilyon-bilyon piso pala ang pwedeng pakialaman ng district engineer. So, ganun ka-powerful o ang inyong kapangyarihan na pwede na rin kayo na maglagay sa ibang distrito. Your Honor, hindi po ako ang personally na naglalagay. I just want to clarify po this po. Upon the instruction of Congressman Saldico, sabi niya, masyado nang malaki yung Bulacan. Pwede ka man tumulong na makapagbigay din sa mga ibang district. Sige po ako, subukan ko muna pong kumausap. So, hindi po politiko ang kausap po rito. It's the district engineer ko. Gusto niyo ba merong ganito, merong ganito. Kung sino ang interesado, papasa po ng listing sa akin, Your Honor. So, si Congressman Saldico ang nagsabi na maghanap ka ng pwedeng kargahan. Kung meron daw pong gusto, Your Honor. So, paano kayo nakapagbalagay sa mga projects? Halimbawa, nabanggit nyo yung ilan sa kabilang distrito ng Bulacan. Medyo malaki rin kasi ibang nakagugulat lang ako sa Paglobo, no? From NEP hanggang GAA, no? Pakiulit nga ulit kung sa kayo nakapaglagay. Tarlac first, Tarlac second, Pampanga third, and Bulacan second po. Ang tanda ko po ay parang una po 200 saka 300 po. Yun lang po. So, ikaw ba nagrekomenda sa apat na district engineering office na yan maglagay ng pondo si Congressman Saldico o sila na mismo naglagay? Nirecommend mo na doon ilagay? Ako po ang nag-submit kay Congressman Saldico. Galing po sa DE. Kinausap po yung mga DE. Sino ang gusto at kaya. So, kung gusto nyo, ito yung regulasyon. So, nagpasa po sila sa akin. Pag nagpasa po ng listing, pinapasa ko po kay Congressman Saldico. Nabanggit nyo rin ng huling hearing na hindi ito alam nung mga kongresista, nung mga distrito na nabanggit nyo. Tama ba? Yes po, Your Honor. So, Kasi, sorry po, sir. Sige po. Di ilan po yung kinausap ko, Your Honor. Hindi alam ng mga kongresista sa Yes mga po, distrito. Your Honor. Opo. So, pag ganito yung scheme, kanina yung binabanggit ni Senator Erwin Tulfo, yung parking, no? Parking scheme. Pag ganito, ibig sabihin, ito ba yung sagasa na hindi alam, pero nilalagyan ng pondo? Posible po, pero posible din po si DE kung nakipag-usap po sila sa... Kasi dalawa yung Mr. Chair, dalawa yung scheme dito no? Yung isa na alam ng kongresista, may parking, gaya ng binabanggit ni Senator Tulfo kanina, pero meron din na talagang yung binanggit nyo na hindi alam ng kongresista, pero talagang ilalagay, siyempre, para magka-proyekto lamang. Tama ho ba? Posible po, Your Honor. So, ganun ang inaano ko rito, siyempre, ganun ka makapangyarihan din ang district Sir engineering JB, I office. think yung Sagasa is walang budget yun eh. Babrasuhin ibig sabihin, hindi niya ka-level yun. Mas mataas sa congressman yun. Ibig sabihin, Sagasa po eh. Di ba kanina si explanation ni Bryce Hernandez dati, pag Sagasa, walang komisyon. Pero pag parking, meron. Pero ito kasi talagang hindi alam ng kongresista no? So, Opo, sa ganito, meron silang may parking fee o wala na? Tingin ko po yung district engineer po ang makakasagot po doon sa pinagdala namin. Sa kanila. Kung may usapan po sila ng politiko o hindi. Bryce, can you confirm? Linawin ko lang po, yung Sagasa po, ibig sabihin, hindi po pinagpaalam sa congressman na ibababa tong pondo na to. Pero meron din pong commitment to. So, binibigay yon Bryce, sa mga DE na lang. Hindi alam ng congressman doon kasi walang commitment eh. Tama ba? Hindi po, may commitment po. Binibigay, iniipon din po ni boss yun. Hindi, ang sinasabi sa ibang district. Hindi mo inintindi. Sandali. Ang pinag-uusapan natin dito, yung ibang district po, Your Honor, di po ba? Yung ibang district, yung pong binigay sa ibang distrito. So, baka hindi alam ni I'm sorry, Your Honor, galing po hindi ako niyo ng alam. washroom. Pinakonfirm.
Anyway, hindi naman sa inaano natin na gusto ko lang matanong din yung kapangyarihan ng isang district engineer. Nabanggit nyo nung kamakailan. Yung pong mga proyekto, alam mo, si Senator Joel nag-request na mga school buildings at iba pa multipurpose yata para Yes sa po, Bulacan. opo, Tama ho? Opo. Pero sinabi nyo dahil ubos na ito'y pinalitan nyo na lamang ng flood control projects. Tama ho ba? Actually, hindi po ako ang nagpalit, Your Honor. Sino po? Sa central office po, kami po ni Yusek Bernardo ang nag-usap. Para palitan. Pumunta po kami kay Secretary tungkol sa allocation po, Your Honor. So, ganun din ibig sabihin, kayo po at si Yusek Bernardo, kaya nyo napalitan into flood control. Yung pong mga request na school buildings. Actually, Your Honor, yung multipurpose building, ako po nagre-report lang po dahil sila po yung Undersecretary for Luzon kung any concerns po sa politiko na nasa kupang ko. Sa kanila ko po sinasabi, Your Honor. O kasi, hindi naman sa inaano natin, no? Pero naalala ko lang kasi si Senator Joel, consistent yan doon sa flooding at ayaw niya ng flood control, supposedly. Yes, Your Kaya Honor. nagulat ako, ba't siya nagkaroon ng flood control? At kayo po ang nagsabi na kayo po, kala ko kayo lang ang office, pero alam din po ni Yusek Bernardo na pinalitan Apo. into yung pong request for school buildings and multipurpose. Yun po ay napag-usapan po sa namin ni Yusek Robert saka ni Secretary Bonoan at that time. Kasi nga hindi na po kayang i-accommodate po yung 1.5 na request po, Your Honor. At nabanggit nyo rin na meron alam nang hingi ba si Senator Joel? Hindi ko di sa inaano ko, no? Hindi Pero nire-reiterate lang natin yung inyo pong sinabi. Hindi po, Your Honor. Gaya po na sinabi ko, ako po yung gumawa ng paraan at alam ko po kasi galit na galit po si Senator sa flood control po. Oh, yun nga kasi, kaya natin tatanong, Mr. Chair, para malaman natin paano nila napapalitan. No? Kung sino, si DE ba? Hindi po. Kasama si Yusek Sa Bernardo. central office na po, nagsasabit po ng listing, Your Honor. So kanina po nasabi po ni Yusek Bernardo, pinakilala po pala kayo kay Saldico mismo. Tama Yes ho po, ba? Your Honor. At ang tinanong ay kung mapapagkatiwalaan daw ho kayo. So ilang beses ho kayo nagkakilala? Nagkaroon ng pagkakataon na magkasama? Ni Congressman Saldico po. Yes, sir. Yes. Congressman Saldico po, siguro po, pinakamarami na po yung 2 to 3 times a year kami 2 to 3 magkita. times a year. Pinakamarami na po yun. Napakadalang po kami magkita. Basta yun lang pong, minsan po, nagre-request ako na, ano na po ang sitwasyon. Pag malapit na po yung submission ng mga listahan, yun lang po, mga 30 to 40 minutes po kami nag-uusap. Pero, so opo. bago magkaroon ng deadline para sa submission for the preparation ng NEP ba to o sa sa GAA na? Meron Sa insertion? meron pong NEP, meron pong para sa GAA. Kaya may 2 to 3 times. Bago Yeah. mag-NEP, magmi-meet kayo kung ano ang pwedeng maipasok at bago meron din sa GAA. Bago lumabas sa GAA. Actually po, yung meeting po, nagtatanong lang po ako kung meron po bang ibababa o wala. Kasi po para makapaghanda po ako ng listahan kami po, makapaghanda po. Yun lang po ang nagiging usapan namin po doon. Nabanggit na rin lang kanina ni Yusek Bernardo na meron pong commitment fees para po kay Congressman Saldico. Ano po ang usapan nyo pagdating sa kitaan para sa projects na inilalagay nyo sa ibang districts? Meron pa, paano naman yon? Kasi nabanggit nyo na 25 pag sa distrito. Pero paano yung galing sa ibang distrito at paano po ang Ganun din po, Your hati Honor. anon? Your Honor, ganun din po. 25 din po yung kinukuha po. Yan po yung mapapatunayan ni Engineer Carlo dahil siya po yung inutusan kong coordinate po doon sa mga district engineer, Your Honor. So sa DE, ganun din? Meron din yung DE doon? Hindi ko na po alam kung Hindi na. paano po ang proseso nila, Your Honor. Well, itong anomalya ng flood control projects ay maituturing na isang malaking organized crime syndicate. Kaya nga, sana makabalik tayo muli doon, Mr. Chair, doon sa mga talagang perpetrator, sa mga nagsimula nitong nag-draw up nitong scheme na ito. No? Nakakalungkot, parang napupunta tayo dito sa mga kasama natin. Sinabi mo sa affidavit mo, ang connection mo kay dating Yusek Bernardo ng DPWH na kayo ay magkakilala noong 1997 pa.
malaking papel ang ginampanan mo sa pag-angat ng inyong career sa DPWH at mukhang malaki rin ang papel niya sa iyong pag-unlad, no? Sa madaling salita, malalim ang sabi na nga, malalim ang bulsa at pinagsamahan ninyo, no? Kanina umamin naman si Yusek Bernardo at humingi ng tawad. Sa tingin nyo ba, bakit lubos ang kayong pinagkatiwalaan ni Yusek Bernardo? Ano ang binigay at pinakita mo sa kanya para ikaw ay mapili niyang tulungan makaangat sa buhay? Actually po, Your Honor, 1997 pa po, magkasama na po kami. Hanggang tumaas po siya ng posisyon. Kami po talaga yung mga sinasabi po sa distrito na bata-bata po nila, ganun. So, yun po yun. At siguro po, yung pagtitiwala po, na hindi naman po talaga ako sumisira pagdating po sa pera, Your Honor. Siguro bago lang magtuloy kasi tapos na yung oras ko, no? Si Engineer Bryce, papakonfirm ko lang yung pagpalit ng proyekto na nabanggit kanina ng boss mo, no? Yung school building, ginawang flood control. Do you confirm na si boss mo lang yon o kasama ang central office si Yusek Bernardo? Si boss po nagutos na gawing flood control po yan. Tsaka may gusto lang din po ako linawin. Oh, Yun sige. po kasing sa obligasyon na 25%. 25 po, 25% po ang kinukuha. Pero kinukuha po ni boss yun, 25% sa ABC, hindi po dun sa proponent. So kung kukumpitin nyo po yun, meron po 2% na napupunta kay boss dun. Mr. Chair, Senator JB, Yes, sige. pwede mo clarify lang kung, Go ahead, please go ahead. kung sino yung boss na sasabi niya, Bernardo ba or Alcantara? Boss Henry Alcantara ko po. Alcantara. Thank you, Senator JB. Yung po, so ibig sabihin may 2% pang extra doon sa bukod sa 25% na sa proponent na sinasabi, yung commitment? Ibig sabihin po, yung 25% po, for example, kung 100 million po yung binaba, ang 25% po nun is 25 million. Pero kung i-compute mo po yung 25%, based po dun sa may appropriate budget cost, nasa 23 million lang po yun. So may extra 2 million po, kay Boss Henry po napupunta yun. Engineer Alcantara, Papatunayan po ni Engineer Carlo yan, Your Honor. Your do you Honor, confirm? hindi po gano'n ang computation po noon. Kay Congressman Saldi po, nung tinanong ko po siya, 25% po talaga yung allocation. Tinatanong ko po kung saan po ibabase. Pero yung iba po, tulad nung kay Senator Joel, sa appropriation po, diretso po yun. That's why 150 po. Yung iba po, ABC, yun po, nagiging contingency funds po ng office po pagka may mga request. Opo, Your Honor. Pero hindi po sa akin yun. Nahirapan ako sa computation nila, parang iba yung accounting nila eh. Ha? Iba yung accounting. Debit, credit, kupit. Parang iba yung accounting ng Hila, Mr. Chair, mamaya na lang pag nandito na si Yusek Bernardo. Yes, Senator De La Rosa is